Sasabihin nyo, ay naman naman kinalaman ng digmaan sa Iran. Hindi naman tayo reporter, hindi naman tayo media para alamin ang bagay nito. Pero meron po tayong dapat malaman mula po sa salita ng Diyos kung ano yung dapat natin maging posisyon sa mga pangyayari ito. So, ang tanong, nasa Bible ba ang Iran? Pangalawa, ang Iran ba ay masama o mabuti? Pangatlo, bakit nagdidigmaan sa Iran? Yung nangyayari po ngayon. At anong propesiya mayroon sa Iran? Nasa Bible ba yon? So yan po yung mga ilan sa mga malalaman natin kasagutan sa pag-aaral po natin ng patungkol sa Iran. Pero sa pag-aaral po, ang pinakauna at pinakamahalaga, alamin natin yung kasaysayan. At ito po, bihira lang kahit po sa media natin panoorin, bihira lang yung nakakaalam nito. Okay? Sabi po sa Bible, ang salita pong Iran, hindi nyo matatagpuan sa Bible. Kasi ang salitang Iran, kailan lang yan nagpasimula. Okay? Dati, ang pangalan niyan, sa mahabang panahon at kung ilang libong taon, ang tawag po sa Iran ay Persia. At malaki po ang bahagi ng tinatawag na Persian Empire o Imperyo ng Persia sa kasaysayan po ng matandang tipan na may kinalaman sa bansang Israel. Kaya ito po, yung po salitang Iran o Persia, sabi po, ay binanggit ng 240 beses sa matandang tipan. Yung Persia o Persians ay 33 ulit. Yung pong si Cyrus, siya po yung pinuno sa Persia na sumakop ng malaking kalupaan sa daigdig natin ay binanggit ng 19 na ulit. Si Darius the Great, ganoon din, 15 na ulit. 8 aklat, matatagpuan po natin, yung pong mga salitang ito na binanggit po sa Bible. Ezra, Nehemiah, Zechariah, Ezekiel, 2 Chronicles, Esther, Daniel, at saka po sa Haggai. Okay? Kung may nag-aaral po sa inyo ng kasaysayan, pag-aralan nyo yung tinatawag na Persian Empire. Kahit sa pag-aralan nyo po yung sa secular history, mababanggit po doon yung Bible. Kasi nakatahi yung kasaysayan nila sa kasaysayan ng Biblia. Ilan pa po sa mga namuno sa Persia o sa Iran ay si Ahasuerus, yung po yung pangalan sa Bible, pero sa history, ang tawag sa kanya ay Xerxes. 12 beses pong ginamit. At yung sumunod sa kanya ay si Artaxerxes, 13 ulit ginamit po sa Bible, matatagpuan po sa Ezra at Nehemiah. At yung pong mga tao at lugar sa Persia, 148 beses na ulit ginamit. Kaya malaki po ang bahagi ng Persia sa kasaysayan ng Biblia. 2 punto, meron po tayo, bagamat inuulit ko, medyo mahaba. Ang pinagmula ng Iran o Persia, nagsimula po ito sa Genesis chapter 10 at Genesis chapter 14. So ano po ang pangyayari? Una, ang saling lahi ni Noah. Si Noah po ay mayroon 3 anak. Anong pangalan? Si Ham, si Shem, si Japhet. 3 kalalakihan. At mula po sa 3 ito ay lumawak at dumami at nagpasimula ang sibilisasyon dito sa atin pong daigdig. Sa Genesis 10:22, ang sabi po ang mga anak ni Sem ay si Elam. Ito po ay naganap nasa 2,300 taon bago dumating ang Panginoong Hesus. So sino si Sem? Tagalog po Sem, pero sa English ay Shem. Si Noah ay anak si Shem. Si Shem ay anak si Aram. Okay, sino po itong si Aram? O si Elam, kung tawagin din po yan. Sorry, Elam. Ito po yung pinagmulan ng Persia o Iran. So, ang kaharian ni Elam sa Genesis 14 verses 1 to 9, hindi na po natin babasahin. At nangyari sa mga kaarawan ni Chedorlaomer, hari sa Elam, 2,800 taon. Naganap ang kasaysayan po na ito. So, sino po yung hari? Si Elam. Sino po yung Elam? Yun po yung Persia. Sa tawag po ngayong modernong panahon ay Iran.
So, ang imperyo ng Persia o Iran, so tinatawag po sa wikang English, Persian Empire. So, sa matandang sibilisasyon po natin, meron po tayong tinatawag na Mesopotamian Empire, Persian Empire, Egyptian Empire, Assyrian Empire, Grecian Empire or Greek Empire, at ang pinakahuli, Roman Empire. Ibig sabihin ng empire o imperyo, ito'y bayan na minsan sa kasaysayan ng ating daigdig ay sumako ng kilala at malaking bahagi ng kalupaan sa daigdig. At nag-iwan po sila ng mga bagay na hanggang sa kasalukuyang panahon umiepekto sa sibilisasyon ng tao. Bibigyan ko po kayong halimbawa. Alam niyo po ba na kung meron sa inyong nurse dito o doktor, lahat ng mga medical term, alam niyo kung saan nagmula? Sa Greek, sa Griego. Kung meron po nitong nagpulis, nag-criminology, nag-abogado, lahat ng atin pong mga legal terminology ay galing po sa Roman Empire. Bakit? Dahil yung po yung porte nila. Okay, kaya nga yung father of medicine natin, Greek. So yung po na sa sibilisasyon natin ngayon hanggang sa Pilipinas, dala-dala natin yung iniwan nilang mga impluensya. So kilala ang Persian Empire bilang Achaemenid Empire 550 BC hanggang 330 BC. So ito po ang pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang imperyo sa kasaysayan po ng ating daigdig. Bagamat hindi po ganong napag-aaralan sa eskwelahan. Pero salamat sa teknolohiya, kung meron po kayong interest, meron sigurado itong Tagalog version na hanapin nyo yung imperyo ng Persian Empire Tagalog version. Siguro pa mga 15, 20 o 30 minutes, papaliwanag sa inyo, may mga video pa. So maiintindihan nyo, ganun pala nangyari noong unang panahon. So ang kalakasan ng imperyo ay naganap sa panahon ni Cyrus, si Darius, at saka si Xerxes. Tatlo po ito na matatagpuan nating pangalan na nasa Bible, nasa kasaysayan din po. So nasakop ng imperyo ng Persia o Iran ang tatlong kontinente. So meron po tayong 7 kontinente sa ating daigdig. Ano po ba yung kontinente? Ito po ay malaking piraso ng kalupaan. At meron pong kontinente tayo na halos meron pong maliit na mga nagdidikit na kalupaan sa kanila. Kaya nagkasama-sama yung tatlo. Okay? Yung pong Asia, Africa, at saka po yung Macedonia. Yung Macedonia ngayon, ito po yung present-day Europe. So ang nasakop po nila noong panahon na yon sa Asia ay 30% ng kalupaan, Africa 20%, at sa Europa ay 6.8% na binubuo po ng 57% ng kalupaan sa mundo na sakop ng Persia. Ang isa din po sa kaibahan ng mga pananakop noong unang panahon ng mga imperyo, karamihan po sa kanila madugo. Daang libo o minsan umaabot ng milyon yung namamatay. Pero ang Persia, nananakop po siya, nauna niyang layunin ay pakikipagkasundo. At hindi lang po pakipagkasundo, yung pong mga nasasakop nila, umuunlad pa kaysa dati. So ang imperyo ng Persia ay bumagsak sa imperyong Griego sa pamumuno ni Alexander the Great noong 330 BC. So si Alexander the Great po, siya po yung namuno sa tinatawag nating Greek Empire o imperyo ng mga Griego. Na sumakop din po sa panahon po ng matandang tipan. So ito po yung atin pong tinatawag na mapa
ng Persian Empire na nasakop nila. Sandali lang po. Ito po yung Iran. Ito yung Persian Gulf. Ito yung Iraq. Ito yung Jordan, Israel po yung maliit na yan. Ito po yung Red Sea o yung tinawiran ni Moises, dito po sa lugar na yan. Syria, Turkey. Doon po sa dulo na yon, yung po yung Macedonia o Europe. Ito po yung Egypt. Sa baba po nito ay Africa. Kaya Africa, Asia, at Europa. Yun po yung nasakop po nila. So ito po yung present day Iran, na dati po ay Persia lang po ang pangalan niya. So pakita lang po ako ng ilang mga larawan na ngayon po ay ginagamit po ito bilang isang tourist spot. Ang Iran po ay napakagandang lugar at kung hindi nyo nalalaman, kung mayroong isa sa pinakamabilis sumulong, pinakamabilis dumami na mga Kristiyano sa buong daigdig po natin, nangunguna po ang Iran. Marami pong mga nagiging Kristiyano sa Iran. Kung saan pa yung madugo, maraming pinapatay, hindi tanggap ang Kristyanismo, doon po sumisibol ang maraming mga Kristiyano sa panahon po natin. So, ang tawag po ng una dyan, ang pinakabayan po nila ay tinatawag na Persepolis. So, ang problema po kasi sa mga digmaan ng araw, pagka diligma nila, yung pong mga lugar na pinapasok nila, talagang sinisira nila lahat ng establishmento. Pero kung hindi ito sinisira sa digmaan, buo-buo pa po yan. Ito po isang larawan na drawing lang po. So mayaman po yung lugar na yan, progresibo yung lugar, at kung isipin po natin yung kanilang architectural design, ay napakaganda. Kung hindi nga sana nasira. Mga kuwan pa po yan, mga 400 or 500 BC o 1,000 BC pa. Yung pong tagal ng mga larawan na yan na nakikita po natin. Nakaukit sa bato. So ano po ang propesiya ni Isaias patungkol sa Persia? Sabi po sa Isaias 44, talatang 28, na nagsasabi tungkol kay Ciro o Cyrus the Great, siya'y aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin ang tungkol sa Jerusalem, siya'y magtatayo at sa templo, ang iyong patibayan ay malalagay. Si Haring Cyrus o Ciro o Cyrus the Great, hindi lang po siya isang pinuno ng imperyo, siya po ay pinili ng Diyos. Itinalaga ng Diyos. O tinatawag natin anointed by God sa isang napakahalagang misyon. Ibig sabihin, siya ay isang Kristiyano. At meron siyang mahalagang papel na gagampanan sa kasaysayan at sa bansang Israel at sa pangalan ng Panginoon. Sinakop ni Cyrus the Great ang Babylonia noong 539 BC. Sa pamumuno ni Haring Nabonidus, kung saan nagwakas ang pamumuno ng imperyo ng Babylonia. So noong pong 586 BC, yung Babylonia, sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar sa Book of Daniel, sinakop niya yung bansang Israel, dinala po yung mga Israelita doon sa Babylonia, ginawa po niyang bihag. At yung matatalino, ginawa niyang pinuno. At isa po diyan si Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan, si Hananiah, Azariah at si Mishael, na pinalatan po yung kanilang pangalan ng Babylonian name na Abednego isa, Shadrach, Meshach at Abednego. Yun po kanilang Babylonian name na namuno po sila bilang opisyal sa bayan po ng Babylonia. Noon dumating, ito pong si Cyrus, wala na po si Haring Nebuchadnezzar, si Haring Nabonidus na namumuno,
pinalaya niya yung Israel, pinabalik sa bayan po ng Israel. Pinalaya ni Cyrus the Great ang 40,000 Israelita na binihag ng Babylonia. Sinakop ni Cyrus the Great ang Babylonia. Tapusan niya. Sa Ezra 1:1, ng unang taon nga ni Ciro na hari sa Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari ng Persia na siya'y nagtanyag sa kanya ng buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi, ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persia, ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, ang lahat ng kaharian sa lupa at ibinili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. So gumawa po siya ng templo, bahay-sambahan ng bansang Israel. Kamakailan po ay natagpuan ang tinatawag pong human rights cylinder. Maliit lang po ito. At meron pong Persian inscription, yung alphabet nila, na nagpapahayag po ng kasaysayan, partikular yung batas na ginawa ni Cyrus para sa kanyang imperyo. So nasa British Museum po yan. Ano po yung batas? I-translate po nila at matatagpuan niyo po ito sa isang gusali sa bayan po ng Iran. Ayan, nakalagay ito, House of Iran. Ito yung language nila, alphabet, sinalin po sa wikang English. So magbabasa lang po tayo ng ilan na magandang batas na hanggang sa kasalukuyan ay applicable po sa ating panahon. Sabi po dito, the following from this ancient cylinder are a rendition of the spirit of his message in modern English. Number 1, I declare that I will respect the tradition, customs, and religion of the nations of my empire, and never let any of my governors to look down or insult the inhabitants of my nation. So isipin po natin yun. Hindi ho salita ng barbaro yan. Salita ho ng edukado at modernong tao. At makatao. I hereby abolish slavery. My governors are ordered to prohibit exchanging men and women as slaves within their ruling domains. Such a tradition should be exterminated the world over. Kailan po ito? Nasa panahon po ito ng mga 1,500 BC. 1,500 AD. Sa Amerika, merong slavery. Ito, alam niyo moralidad at kahalagahan ng dignidad ng tao. Pero 1,500 AD, sa isang sinasabi nating mayaman, progresibong bansa, merong slavery. At yan po isang pinaglaban po ni Abraham Lincoln sa kanyang pamumuno bilang presidente ng Amerika. Matanggalin ang pagkakaroon ng mga alipin. Number 3, anyone oppresses others, should it happen, I will take her right back and penalize the oppressor. So kung nagkasala ka, dadaan ka sa paglilitis para malaman kung ano yung kabayaran ng kasalanan mong ginawa. Number 4, today I declare freedom of religion. All are free to choose any religion, live in all regions, and take up any job provided that they never violate others' right. So may kalayaan ka na isagawa yung iyong pananampalataya. Pagpunta ka sa Saudi, hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa mo dito. Pwede kang mabilanggo, pwede kang pauwiin pagka nahuli ka.
Pero isipin niyo po, kung anong isip meron itong gumawa nito na si Haring Cyrus. So this proclamation rings true today in our times as they did in 538 BC. So yan po makikita natin. Yung kahalagahan ng archaeology na naghuhukay at inaalam yung mga bagay na tira ng mga silaunang mga sibilisasyon, inaaral nila at nadidiscover natin kung paano sila namuhay at nabuhay. At anong contribution meron sila sa atin pong sibilisasyon. So ano po yung ginawa ni Haring Cyrus at ni Darius? Dalawa po yan ang magkasunod na leader ng Persia. So ang unang pagbabalik, 538 BC, ito po yung unang pangkat ng mga Israel. Pinabalik sila sa bayan po ng Israel. Sa pamumuno o pangunguna ni Zerubbabel, anong layunin upang gawin ang templo sa Jerusalem? Nandun po yan sa Ezra 2. 50,000 kataong umuwi sa Jerusalem upang gawin ang templo at pasimulan ang pagsamba. Nasa aklat po ng Ezra sa Matandang Tipan. Pangalawa, na pagbabalik 458 BC sa pangunguna ni Ezra upang panumbalikin ang kautusan ni Moises at espiritual na buhay ng Israel. So sino po si Ezra? Isang saserdote at skriba na dinala ang maliit na grupo ng sa Jerusalem upang turuan sa kautusan ang mga Israelita. Yung Old Testament Bible po nila yon. Para mabalambalik yung pagtamang pagsamba at pananampalataya sa Diyos. At yung panghuli, pangatlong pagbabalik ay pinangunahan po ni Nehemiah upang gawin ang pader ng Jerusalem. Si Nehemiah ay tinatawag na cupbearer ng hari sa Persia at umuwi siya upang gawain ang pader ng Jerusalem. Nasira po yun sa panahon ng digmaan, noong panahon ni Haring Nebuchadnezzar. So yan po yung mga kasaysayan na ganap sa Matandang Tipan na nakaugnay sa kasaysayan po ng ating tinatawag na secular history. So ngayon, pag pupunta po tayo ngayon, sa kalahatian na tayo, ang modernong Iran. Magsimula po tayo sa 1900. Okay. So makabagong Iran, 1900 hanggang 1979, ito po yung mga malalaking pagbabago. Bago ko po pala sabihin ito, yung pong Iran ay hindi po sila Arabs o Arabo. Okay? Yung Arabo, ito po yung pangyayari. Si Abraham ay pinangakuan ng Diyos na magkakaanak. Wala siyang anak eh. Hindi pa siya magkaanak, nainip si Sarah. Sabi ni Sarah, Job, Moises, sino nga? Abraham, sipingan mo itong si Hagar para magkaroon ako ng anak sa kanya. So wala pang batas noon ng pangangalo niya, kaya pwede pa yon. Okay? Hindi pa kasalanan. Ang kasalanan nandun, hindi nagtiwala sa Diyos. So nanganak itong si Hagar, ang pangalan ay si Ismael. Pero dahil sa pananabik ni Abraham sa anak, kinagiliwan niya ng gusto, nagselos si Sarah, sabi ni Sarah, palayasin mo sila, palayasin mo. Yan po pangyayari. Ngayon, nagkaanak naman itong si Sarah ayon sa pangako ng Panginoon at pinangalanan siyang Isaac. Si Isaac, nagkaroon ng mga anak. Isa sa panganak niya ay si Jacob. Sino anak ni Isaac? Si Esau at saka si Jacob. Si Jacob o si Jacob, sa Genesis chapter 32, pinalitan ng Diyos yung pangalan niya ng Israel. Nagkaroon po siya ng 12 anak na tinuguri ang the 12 tribes of Israel. Okay? So, yun po yung kasaysayan ng Israelita. Ngayon, itong si Ismael, na anak ni Hagar kay Abraham, na pinalaya sila, pero sabi ng Panginoon, pag-iingatan ko sila. Pararamihin ko rin sila. Si Ismael, nagkaroon din siya ng 12 anak na mga kalalakihan.
At si Ismael, dahil marami na siyang naging mga anak at apo, sa kanya nagsimula yung lahi na yon, tinawag po itong mga Arabs o Arabo. Okay? Anak ni Abraham kay Hagar. So yung po mga Muslim natin ngayon, doon po galing kay Ismael. Nakuha po ba? So lahat ng karating po sa Middle East ng Israel, half-brother ni Isaac. Pero lahat sila nagkakaisa galit sa Israel. Okay? So balik tayo kay sa Iran, nanggaling sila sa anak ni Noah, hindi pa pinapanganak si Abraham, si Shem, nagkaroon ng anak ng pangalan ay Elam, at yung Elam ay naging malaking kaharian, dumami, naging isang sibilisasyon sila, tinawag nating Persia, ngayon ay Iran. Kaya originally, hindi ho sila Muslim. Okay? So, yun po yan. So ano po nangyari noong 1900? Ano po naging kalagayan ng ekonomiya ng Iran? Pansinin niyo po ito. Mabilis na pag-unlad dahil sa langis. So sa tulong ng Britanya, ng Amerika, ay yumaman sila dahil nga maraming nakukuha ng langis hanggang sa kasalukuyang panahon. Kaya binomba noong 1980 ng Iraq ang Iran dahil sa langis. Para yumaman yung Iran. Yun po yung pangyayari no. So nagpatayo ng mga malaking gusali, mga pabrika, kalsada, tulay, daanan ng tren, at mga infrastruktura ng mga moderno. Ito pong Iran. Hindi ko kagaya ng mga Arabs. So dumami po yung mga negosyo. Kaya yumaman lalo yung lugar nila. At higit sa lahat, napalagana po ang edukasyon. Sa mga Muslim po kasi, yung mga babae, hindi ko pinag-aaral. Sa bahay ka lang. Parang katulong ka lang. Ganun po yung kanilang pananaw. Pero dito, nagkaroon sila ng mataas na pagtanaw sa kababaihan. Na-impluwensyahan po sila ng kultura ng mga Western, ng kagaya ng Amerika at saka British. Ang kultura po nila ay na-impluwensya ng kanluran o ng Western sa pananamit, sa musika, sinihan, pasyalan. Kaya maganda po yung kanilang improvement. Ang kababaihan ay nagkaroon ng pantay-pantay na karapatan. Nakakaboto sila, nabibigyan sila ng mataas na edukasyon kung anong meron ng kalalakihan, nabibigyan sila magandang trabaho at pamumuno, kagaya ng kalalakihan. At least hanggang noong 1979. Yun po ang kalagayan ng Iran. Sa politika naman, ang pamumuno ng hari. So ang kanila pong tinatawag na gobyerno ay monarchy. Monarchy means king rules. Hari ang namumuno. Ngayon, nagtayo po sila ng secret service o secret police, kung tawagin ay SABAC. Ito po yung mga nag-iispiya sa mga nagpaplanong lumaban sa bansa o kaya mga nagpo-protesta laban sa pamahalaan. Noong pong 1954, nagkaroon po ng kudeta na sinuportahan po ng Amerika at Britanya doon po sa Iran dahil yung pong namumuno gusto nilang maging makasarili sa pamamalakad ng bansa, lalo sa ekonomiya nila, dahil sinasabi ng marami na mga Iranian, mukhang iniisahan lang tayo nila yan, sila lang yung mayaman. So tumulong sila para yung mapalitan yung namumuno. Para yung tuloy-tuloy yung pagbili ng mga Britanya at Amerika ng langis sa kanilang bayan. So nagtagumpay po yung kudeta, na ilagay po nila ang isang lalaki ng pangalan po ay si Pahlavi po yung pangalan dulo. Nandiyan po picture mamaya. So, ang pag-alsa ng bayan dahil sa pag-aabuso sa kapangyarihan. Yung pong mga namunong bago,
Hindi rin po, bagamat ayos naman sila, pero namumurakot, may hindi pantayang pagtanaw sa bayan, namimili ng mga tutulungan, kaya merong mahihirap na nanatiling mahirap, sila yung nag-aalsa. Yung nakinabang sa pamahalaan, hindi na mag-aalsa yun. So yun lang talagang hindi nakinabang. Napabayaan sila, hindi ho naging tama at patas yung paghahati nung kanilang mga tinatanggap na yaman sa kanilang kalikasan. So ano po nangyari? Nung unang panahon na yon, ang Amerika, Britanya at Israel ay kasangga ng Iran. Simula 1948, maganda po yung kanilang pagsasama hanggang 1979. Parang magkapatid yan. Wala hong awayan, nagtutulungan yan, nagmamalasakitan yan. Okay, nagpapalitan sila ng bilihan. So yun po yung kalagayan. Hindi ho talaga kaaway originally ng Iran ang Amerika at Israel. Pero ba't nag-away? Yan po malalaman natin. So ngayon, sa kabila po ng makabagong pangyayari sa bansang Iran, meron pa rin po mga problema na hindi ho naharap ng maayos at nasolusyonan ng maayos. Sa ekonomiya, ang di maayos na paghati sa pangangailangan, kapakinabangan ng mamamayan, ito po yung naging isa sa ugat ng kanilang suliranin, pambayan. Nag-alsa yung mga mahihirap. Sa kultura naman, ang mga pinuno ng Islam at mga tagasunod ay nagprotesta laban sa pagbabago ng kanilang pananamit, ng kanilang gawain, ng kanilang buhay. Sabi, nawawala na yung hindi natin sinusunod yung Islam. Yun po yung isang problema sa kultura at pananampalataya. At sa politika naman, marami pong mga nabilanggo at pinahirapan sa mga nagprotesta laban sa pamahalaan. Kung may pinapatay man, yun talaga na lang sigurong sobrang mga atake. Pero hindi ho malawak yung naging problema ito. Karamihan lang nakulong, na-excite. Nung panahon po ng unang namumuno. So yung namumuno po na yun, matapos po yung 1954, ay si Shah Mohammad Reza Pahlavi, siya po yung namumuno sa Iran. Kung saan okay ang relasyon sa Israel at saka sa Amerika at saka sa Britanya. At yung mga tao, malalaya sila. Mababae, lalaki, bata, matanda, malaya sila. Yun nga lang, medyo naabuso at yung nabanggit natin kanina, hindi nasolusyonan yung mga hinaharap nilang problema. Kaya nagprotesta rin yung mga tao sa kanya. At ang napalit sa protesta, ito po si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pero yung pinatay po ngayon ng Amerika, hindi po itong si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Magkahawig po sila. Khomeini apelido, ang pangalan ay Ali. Ito po yung namatay, kung di ako magkakamali, 1989. Dahil po sa sakit. Okay? So, dalawa yung namuno simula 1979. So, ano po yung mga detalyeng pangyayari? Okay. Ang revolusyon sa Iran, ito na po yung simula ng problema. 1979, January 16, tumakas sa Iran ang Shah, si Pahlavi, dahil sa malawakang protesta at revolusyon. Sinabi niya, siya nagpapagamot sa cancer, kaya siya umalis, pero tumakas talaga siya. Pero totoo rin sinasabi niya, nagpagamot siya. So, may dahilan yung pagtakas niya. February 1, 1979, bumalik si Khomeini, si ano pangalan ito? Sorry. Si Ayatollah Ruhollah Khomeini, pinuno po siya ng religious leader ng Israel, at siya po isa sa nangunguna nagpoprotesta laban sa pamumuno ni Mohammad Reza Pahlavi. At sabi po ito, nung na-exile po siya ng 14 to 15 years. So, pag 1979, bumalik siya dahil nagpoprotesta ng mga tao. Bumalik sa Tehran, capital po ng Iran yung Tehran, matapos ang mahigit 14 at 15 taon na exile. Sinalubong siya ng milyon-milyon mga tao at kinilala bilang leader ng revolusyon. So gusto niya lang mabago, eto naman ang napalit nila. Nabago nga. Kaya lang, sa masamang pagbabago. Hindi para sa lalong ikauunlad ng bayan. Bakit?
February 5, itinalaga niya ang isang bagong revolutionary government at nagsimula na mamuno. Sorry, may kulang po. February 11, tuluyang bumagsak ang pamahalaan ng Shah kay Pahlavi at nagtagumpay ang revolusyon. December 3, 1979, naaprubahan ang bagong konstitusyon ng Iran. Opisyal siyang naging supreme leader, si Ruhollah Khomeini, ng Islamic Republic of Iran. Nabago ang leader, nabago ang batas, nabago ang mga namumuno, nabago yung bayan. Kaya po simula 1979 hanggang 1989, namuno ang supreme leader na si Ruhollah Khomeini ng Iran at namatay po siya noong June 3, 1989. So ngayon, pumalit ay si Ali Khomeini. So ang bagong pamunuan ng Iran, ang malagim na pamumuno ni Ali Khomeini. Siya po'y tumututol sa impluensya ng kanluran at pag-alyansa sa Israel. So simula po noong 1979, sa una-unang namuno, pinutol na nila ang ugnayan sa Israel, sa Britanya, at saka sa Amerika. Katunayan, meron po ako napanood na video sa kanilang ginagawang protesta nung panahon na yon, ay sinasabi nila, death to America, death to Israel. Talagang hindi lang ayaw na namin sa inyo, papatay namin kayo, uubusin namin kayo. Kasi yun po yung kuwan nila sa Quran, yung kanilang batas o kautusan. Pag hindi ka kamukha nila, dapat patayin ka para hindi ka na kayo dumaming masama. So yun po yung kanilang paniniwala. So mahigit o mahigpit na pagpapatupad ng Islamic law. Ano po ba yung ginawa nila? De mga maaayos na damit ng kababaihan, mga elegante, binalik nila sa hijab. Yung pong kulay itim, may takip sa mukha, mata lang nakalabas sa'yo. Lahat ng kababaihan. Hindi ka pwede magtrabaho sa pamahalaan. Hindi ka makakaboto. Tinanggal lahat ng pribilehiyo. So nagharap sila ng pagbabago, ano nangyari? Napasama pa sa dati. So mahigpit na pagpapatawad ng Islamic law, marami nagprotesta sa pagbaba ng pera at kawalan ng hanap buhay. Bakit? Tinigil nila yung pag-export ng kanilang produkto sa mayayamang bansa. Bumalik sila sa hirap at mas mahirap pa sa dati. Marami nga silang kayamanan, pero sino lang nakikinabang? Yung tagapamuno. So, obligado magsuot ng hijab ang mga babae. Nabanggit po kanina, may limitasyon sa freedom of speech. Hindi ka pwede magsalita ng masama sa gobyerno. Okay? May censorship sa internet. Hindi ka pwede magsalita ng kahit anong negatibo sa media. Marahas na pagharap sa nagpo-protesta. Dahil wala po silang batas na kagaya sa atin, sobra naman ang kwan eh. Bago ka mahatulan, namatay na yun yung inaakusahan o yung nag-aakusa. Sobrang tagal bago malaman yung final decision. Sa kanila, hindi. Nagprotesta ka ngayon, may kakausap yung mga opisyal, pag dinesisyonan ng Supreme Leader, pugutan ng ulo yan. Ngayon din, pupugutan ka ng ulo. Meron pa ako nakita ng isang video, hindi video. Binasa ko po sa internet, isang babae sa Iran ni-rape. Sa court hearing, napamuran pa yung lalaki. Nagalit siya. Tinanggal niya yung kanyang kasuotan na pang-Muslim. Ano po ba ginawa sa kanya? Yung babaeng na-rape, pinugutan ng ulo. So, instant justice, ganun po sa kanila. At napakarami pong napapatawa ng ganong parusa. Walang masusi at malalim na pag-aaral kung ikaw ba'y nagkasala para parusahan at kung ikaw naman ay hindi, palayain. Sa kanila, instant justice. Pag sinabi ng namumuno, pugutan yan. Wala ka na magagawa. Ora mismo. Ganun po sila. So marahas na pagharap sa nagpoprotesta, malawakang pagpatay sa mga oposisyon. So, ang dahilan ng giyera, ito na po tayo, yung naganap po last February. Tapos na po tayo.
Ang dahilan ng gera, bakit nagkagera? Sa Iran, ito po yung unang dahilan, yung tinatawag pong proxy war. Ano yung proxy? Pag ako atin ng imbitado ko sa kasal, hindi ako makakadalo, sabihin ko doon sa, alam ba, isa sa inyo, Brother Len, sali ka. Ikaw dumalo sa akin kasi hindi ako makakadalo sa kasal dahil meron akong gagawin. O may appointment ako. O may sakit ako. Yun yung proxy. Merong pumalit sa'yo. Ang ibig sabihin ng proxy war, hindi tuwirang makikipaglaban ng Iran sa mga kaaway niyang bansa. Susuportahan niya yung mga umaaway dun sa kaaway niyang bansa. Dahil galit ang Iran sa Israel, sa Lebanon, nagtayo po ng Hezbollah, mga grupo ng mga lalabang sa Israel. Sila po ang nag-training ng Iran. Sila po ang nagbigay ng mga kagamitan, pang-armas, para ubusin yung Israel. Yung Hamas sa Gaza, ganun din ginawa nila. Sila nagbibigay ng mga missiles. Sinusuportahan nila financially para hindi na sila makikilaban. So, bakit maraming pera? Kasi may langis. Na ibebenta nila, hindi taong bayan nakikinabang. Ilang tao lang sa bayan. Yun namumulo lang. Kaya maraming pera na mabibili armas pandigma. Pati yung mga Houthis or Houthis. So kung pamilyar po tayo, nakikinig tayo ng mga nangyayari sa bayan at sa kalagayan daigdig, pamilyar kayo sa mga salita na ito. So suportado po yan ng bansang Iran. Pangalawa, na dahilan bakit nagkagera, ang programa ng Iran sa paggawa ng nuclear technology. Kung nabalitaan nyo, ito pong Israel, meron po silang mga tinatawag na secret service, kung tawagin ay Mossad. Nalaman po nila na merong physicist na gumagawa ng nuclear sa Iran, pinapatayo. Kung pamilyar po kayo kay Qasim, isa rin po opisyal ng pamahalaan ng Iran na nagpaplano sa pakikidigma para labanan ng Israel, inunahan na ng Israel. Pinatay yung leader na yan. Kasalanan ba yun ng Israel? Hindi kasalanan na pagtanggol ang bayan mo. So kung magagawa sila ng nuclear, ang tanong, saan gagamitin? Sinusumpa nila ang Amerika, ang Britanya, ang Israel. Tapos ito po, ang pagkabigo ng diplomatic talk noong 2025. Kung di po nagkakamali, mga June, July po ito, yung mga pangunahing bansa natin nagkaroon ng pakipagkasunduan at usapan na itong Iran hindi gagawa ng malalakas na nuklear. Hindi sila pumayag. Bakit hindi sila pumayag? Paano namin kayo mapapatay kung mahina lang yung aming gagamitin? At saka saan nga ba gagamitin ng Iran? Base sa kanilang religion, lahat ng hindi nakauri, kalaban, dapat patayin, ubusin. At yun ang layunin talaga nila. Sila maghahari sa buong mundo. Kaya, ayaw man gawin ng ibang bansa na sila'y atakihin, inatake sila. Pero hindi ho yung lahat ng tao sa Iran. Yun lang pong mga namumuno at yung pong mga military bases, yung gawaan ng mga armaments, ng mga armas, at mga armor facilities, yun lang po yung talagang tinitira ng kalaban, hindi ho yung sibilyan. So ang marahas na pagharap sa protesta, ito po yung isa sa malaking dahilan, na maraming mga taga-Iran ang nananawagan sa tulungan sila dahil pagkakalaban ka kasi sa Iran, nagprotesta ka, papatayin ka. Meron po isang lumabas na leak video na isang Iranian na nagpalabas na pinagbababaril yung mga nagpo-protest. Napakadami. So sangayon po sa sinasabi doon, nasa 20,000 na nagpo-protesta, karamihan ay kabataan, ang pinagbabaril ng walang humpay sa gitna ng kalsada. Hindi ho makatao. Kaya nag-usap na ang Israel at ang Amerika na bombahin, patayin yung pagkapamumuno, yung regime ni Ali Khamenei at yung kanilang mga kasamahan.
So yun po yung dahilan. Okay? So hindi na po isa-isahin mga protesta na yan, pero yan po yung dahilan. Marami. At blackout news po sila, hindi sila papalabas sa media nung ginagawa nila sa kanilang bayan, sa Iran. So ayon sa dating administrasyon, nagpalit sila ng religious administration, nagbago nga, kaya lang sa pasama at lalong pahirap. So yan po yung dahilan ng atin pong digmaan. So sa aktual ng gera po, February 28, huling araw ng February 2026, yung US at Israel ay nag-launch ng malaking strike sa Iran. Napatay po si Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran. So ang kanila pong batas, may supreme leader, kataas-taasan, religious leader pa, tapos may presidente sila. Nangangasiwa sa ekonomiya, sa lahat ng nagaganap sa pang-araw-araw, pero pag dinesisyonan ng kataas-taasan ng supreme leader, walang magagawa yung presidente kundi sabihin o kundi sumunod lang. So gayon din po, February 28, ang Iran ay gumamit ng mga missiles attack. Ang inatake ng Iran, bakit inatake niya yung Dubai at ibang parte ng Saudi Arabia? Kasi meron po doong mga military base. Ang tinatake ba niya puro military base? Hindi, civilian. Bakit niya inatake civilian? Simple lang po yung logic. May base kayo sa amin, napahamak yung mga kababayan namin dahil sa nandito nga kayo sa amin, mag-aalsa yung taong bayan. Laban sa administrasyon nila, laban doon sa Amerikano. Kasi nadamay nga naman sila. Kaya pinagtitira pati mga civilian. Yun po yung dahilan. Kaya may Pilipina rin pong napatay dyan sa Israel naman, sa bomba ng Iran. So ang crisis sa Strait of Hormuz, yung Hormuz po na ito, isang daanan po ng lagusan ng tubig kung saan doon dumadaan yung mga barko na nagdi-deliver po ng mga langis. So pinigilan po yan ng Iran. March 2026, lumawak ang digmaan sa buong Middle East. Yun nga po yung nabanggit ko. Kung ano binomba nila para lang magalit yung taong bayan sa Israel. So dineklara ng bagong pamunuan ng Israel at Amerika, tapos na po ito. 1981, binihag, hindi na po yan. Okay, conclusion po tayo. So ngayon, hindi pa tapos yung digmaan. Naglalabanan pa rin po hanggang ngayon. Pero ang punto po natin ganito. Naintindihan natin bakit nangyari bagay na yon. Dahil sa maling paniniwala. Dahil sa maling pamumuno. Dahil sa pang-aabuso sa taong bayan na dapat pag-ingatan mo, sila pa mismo yung umaatake sa sariling kanilang bayan. So sabi ko nga po sa inyo, maraming mga Kristiyano, naging Kristiyano. Nagpapatotoo po yan eh. Maraming na sa YouTube, nagpapatotoo sila. Yung kalagayan nila kay Ayatollah, kay Khomeini, at saka po yung paano po pinamunuan ng malagim yung bansang Iran. Pero marami pa rin naging Kristiyano. Hindi pa rin sila pinabayaan ng Panginoon. So sa pagdating po ng huling panahon, lahat ng mga hindi naging Kristiyano na Iranian, magagamit po yan na isang araw sa tinatawag na pagsalakay, sa tinatawag na Battle of Armageddon, pagsalakay ng mga tao ng mundo sa Israel. Kasama po sila, yung hindi Kristiyano. Lahat ng Christian, mararapture, kukunin ng Panginoon, dadalhin sa langit. So, hindi po tayo kasama ron. So, ngayon, tayo po, bilang mga Christian, kailangan, alam natin yung position natin, alam natin yung nangyayari, at alam natin kung anong mensahe ng Diyos para sa atin, sa mga nagaganap sa atin pong kapaligiran. So, isa po sa propesya ng Biblia at pangkalahatan, ang isang bayan na may takot sa Diyos, mapayapa. Ang bayan na hindi sumusunod sa Diyos, may kaguluhan. Kaya marami po tayong kaguluhang nagaganap sa daigdig dahil maraming hindi sumusunod sa Diyos. Kaya gusto po natin kapayapaan, sabi po sa Roma 14, sabi po sa unang Timoteo 4, kung di ko magkakamali ng verse,
ipanalangin ninyo sa inyo'y mga namumuno upang magkaroon ng kapayapaan sa inyong bayan. Pastor, paano kung hindi Christian yung pinuno namin? Ipag-pray niyo pa rin. Dalawa lang pwedeng gawin ng Panginoon yan. Tinagin yung kanyang puso, siya maging mahal ng palataya at sumunod sa Diyos, o parusahan siya ng Panginoon, tanggalin siya sa kanyang posisyon. Pero hindi tayo magdi-decide kung anong gagawin ng Diyos. Pagpe-pray lang natin yung ating tagapamuno para mapag-ingatan yung taong bayan at makontrol ng Panginoon yung lagim na pwedeng i-gawin ng mga tagapamuno na hindi makadiyos. So yun lamang po, maraming salamat. Dito po tayo nagwawakas. Tayo po lahat ay tumayo. Dadakot po tayo sa panalangin. So ulitin ko po, adjustment natin, 7 o'clock po tayo sa susunod na linggo. Okay? So, tayo po yung manalangin. Salamat po, Ama namin sa langit, sa inyong pagpapala. Salamat po sa aming napag-aralan ngayong umaga patungkol po sa bansang Israel at mga bagay na nagaganap sa kanilang bayan. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang mga Kristiyano at mamamayan na sibilyan sa bansang Iran ay pag-ingatan po ninyo, pamunahan po ninyo, at nawa gumamit kayo ng mga tao na magbibigay sa kanilang pag-asa sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus na makakilala sila bilang kanilang tagapagligtas. Dalangin din po namin ang pangunguna ninyo sa nagaganap na digmaang ito na anumang kalooban meron kayo ay maganap upang mapanatili po ang kapayapaan, kaayusan, at tamang pamumuno sa isang bayan. At tubayan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay, kayo po maluwalhati sa aming buhay, maitaas po ang inyong pangalan sa lahat ng aming gawain, desisyon, kaisipan at pananalita. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po.